Sa mga oras na ito ay sinabi ng lalaki na may piring ang mata, inaakala mo ba na walang mangyayari sa ginawa mong pagpuslit sa mystical creature ng Netherworld? Kaya tumabi ka na suyol, dahil wala nang ikalawang pagkakataon. At kung ipagpapatuloy mo ang ginagawa mong pagpigil sa akin, ay mamamatay ka rin na kasama ng lalaking yan. Sa palagay mo ba ay magagawa mo talagang gawin yon? Kaya mag-isip ka na, at umalis ka na ngayon, dahil ito na ang iyong huling pagkakataon. Isang malaking kabobohan ang pagpapasyang napili mo, dahil inaakala mo ba talaga na mapuprotektahan mo ang basurang ito? Na tinatawag na lamang ng walang pakundangan ang mystical creature ng Netherworld kung kailan niya naisin. Magpakasaya ka na sa kalayaan na tinatamasa mo ngayon, dahil ang tunay na kasamaan ng iyong sarili ay ilalantad ni Hades mismo. Nasasabik na rin ako na makita kung anong klaseng parusa ang ibibigay sa iyo ng hari ng impyerno. Pagkatapos sabihin ito ng lalaking may piring ang mata, ay naging usok na ito at naglaho na sa kanilang harapan. Kasunod nito ay lumipat ang eksena sa training room, kung saan makikita ang nagsasanay na si White at si Damduk. Sa puntong ito ay sinabi ni Damduk sa tila pagod na si White, "Tama na yan para sa araw na ito, ngunit bakit tila ata mas lalo kang bumabagal nitong mga huling araw? Hoy! Hindi mo ba alam kung ilang oras na tayong nagsasanay? 17 oras na. At ginagawa na natin ito simula pa ng 5 oras ng madaling araw. Ganun ba? Hindi ko namalayan na ganoon na pala katagal tayong nagsasanay. O siya, meron pa akong gagawin kaya mauuna na akong umalis, at magligpit ka muna dito bago ka rin umuwi." "Ano? Saan ka pupunta? Matapos mong iwan ang mga kalat na ito, inaasahan mo ba talaga na lilinisin ko itong lahat? Aalis ako para wasakin ang isang gate, at huwag mo na ring isipin na sumunod pa, dahil nakakainis kapag ikinokonekta ako ng mga tao sa Iris Guild, kapag nakikita nila na magkasama tayo." Pagkatapos nga nito ay tuluyan ng umalis si Damduk, at naiwan si White na nakatitig pa sa pinto. Ano kaya ang nangyari sa airport, at ganito na lamang niya pinupuwersa ang kanyang sarili, at nang sinubukan ko pang itanong sa kanya ang tungkol dito, ay binabago lamang niya ang usapan. Pakiramdam ko tuloy ay hindi niya ako tinatrato bilang ang kanyang priest. Bahala na nga siya, uwi na lamang ako at maglalaro. Ngunit nang gagawin na niya sana ito ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang nakakatakot na itsura ni Damduk, na tila nagbabanta sa kanya. Kaya dahil dito ay biglang nagbago ang isip ni White, at nagsimula na ngang magligpit sa training room. Habang ginagawa niya ito ay sinabi niya, "Hindi ko naman talaga ginagawa ang paglilinis na ito dahil natatakot ako sa kanya, ginagawa ko lamang ito dahil parte rin ito ng aking pagsasanay." Kasunod nito ay dumating ang isang lalaki. "Ano sa palagay mo ang ginagawa mo ngayon?" Inakala naman ni White na ito ay si Damduk, kaya galit niyang tinanong ito, "Ano na naman iyon? Sinabi mo sa akin na maglinis ako, kaya ito naglilinis na ako." Ngunit nang tingnan niya kung sino ito ay nakita niya na ito pala ay ang kanyang kapatid, at sinabi nito sa kanya, "Nandito ka pala talaga." Binaliwala naman ito ni White, at tila wala sa mood na sinabi, "Ikaw pala yan. Siya nga pala, huwag mo na akong sabihan ng kung ano ang aking mga gagawin, dahil mananatili na muna ako dito pansamantala." Nagalit naman ang kanyang kapatid nang marinig ito, at minura siya. Pagkatapos ay sinabi nito, "Di ba sinabi ko sa iyo noon na ipahiya mo si Damduk? Ngunit ano ang ginagawa mo ngayon? Tila naging tagasunod ka na ng bastardong iyon. Hindi ko alam kung ano ang mga sinasabi mo, at mananatili pa ako dito kasama ni Brother Damduk." "Ano Brother Damduk? Tinatawag mo na ngayon ang bastardong iyon na brother? Samantalang ako na matagal na tayong magkasama, na halos 10 taon na, ay ni minsan ay hindi mo tinawag na brother." Pagkatapos nito ay hinawakan niya ang braso ni White at sinimulang hilahin ito, paalis sa lugar. Sinabi pa nito na tigilan na niya ang mga walang kwentang pagsagot sa kanya, at sumunod na lamang. Dahil inutusan siya ng kanilang ama, na maging parte ng gate destruction plan. "Ano ba? Sinabi ko na hindi ako sasama."
Huwag ka nang sumagot at sumunod na lamang. Hindi mo ba alam na ang pagiging nandito mo pa lamang ay isa ng pagsuway sa utos ng mga nakatataas? Matapos namang marinig ito ay napamura si White. Sandali namang natigilan ang mayabang niyang kapatid na ito at tinanong siya kung ano ang kanyang sinabi. Kasunod nito ay tinanggal na ni White ang pagkakahawak nito sa kanya at tinignan ito ng masama. Kasunod nito ay naagaw ang kanilang pansin nang marinig nila sa TV ang isang report tungkol kay Damduk. Kasunod nito ay tinanong ng ilang hunter kung anong klaseng armor ang suot ni Damduk dahil tila ito ay isang mataas na klase ng artifact. Ang isa naman ay nagtanong kung anong klaseng skill ang ginamit ni Damduk nang gamitin niya ang kulay itim na apoy. Habang ang isa naman ay pinuri siya dahil marunong itong gumamit ng swordsmanship skills, martial arts skills, at maging mga range attacks, ay nagagawa din niya. Kaya habang pinagmamasdan nila ang report na ito, ay sinabi ni White, tingnan mo nga iyan, napakarami ko pang matututunan kung lagi akong sasama sa older brother ko na ito, kaya sa palagay mo, bakit ako susunod sa iyo? Habang galit na galit pa ang kapatid niyang ito, ay tumawa si White at sinabi na aalis na siya, at huwag na siyang magtangkang hanapin pa siya. Sa kabilang banda ang kapatid niya na naiwang nag-iisa, ay napaisip na kung bakit laging napag-iiwanan siya ni Damduk, kaya naisip tuloy niya na dapat ay hindi na lang ito nabuhay pa. Sa kabilang banda, sa sandaling ito ay nakaramdam si Damduk ng pangangati sa kanyang tenga, kaya naisip niya na tila mayroong mga taong pinag-uusapan siya. Nang makita naman ito ni Soyol ay sinabi niya na masyado siyang kampante, kaya tinanong niya ito kung hindi ba siya nag-aalala. Nangatwiran naman si Damduk, at sinabi na talagang makati lamang ang kanyang tenga, at wala na yung ibang ibig sabihin pa. Samantala sinabi naman ni Soyol na hindi nila alam kung kailan darating si Hades, kaya tinanong niya siya kung magiging okay lang ba kung magpapatuloy siya sa pagwasak sa mga gates, ng katulad ng ginagawa niya ngayon. Sinabi naman ni Damduk na okay lang iyon, dahil ang pagiging sikat ay magpapataas din ng kanyang godly power, at sa paggawa rin niya nito ay napuprotektahan niya ang maraming tao. Kasunod nito ay tinanong niya kung kailangan ba niya ng rason para gumawa ng mabuti, idinagdag pa niya na sa paggawa niya nito ay tumaas na ang kanyang godly power ng 90,000, at konti na lamang ay maabot na niya ang 100,000 na godly power. Sinabi naman ni Soyol na kung gusto talaga niyang pataasin ang kanyang godly power, ay mas magandang gumawa na lamang sila ng mga part-time job. Dahil mas mabilis ito, at maiiwasan pa nila ang mga mata ni Hades. Binanggit din niya na sa ginagawa niya ngayon, ay lalo lamang niyang ginagalit si Hades. Kaya iminungkahi niya na maglakbay sila patungo sa ibang dimensyon at doon magpalakas. Nang marinig naman ni Damduk ang mungkahi niyang ito ay tila nainis siya, at tinanong si Soyol kung iniisip ba niya na magtago na lamang mula kay Hades habang buhay. Binanggit din niya na kung gagawin nila ito ay maaabutan na sila ng Ragnarok, at wala na silang magagawa dito. Nang marinig naman ito ni Soyol, ay tinanong niya si Damduk kung ano ang kanyang plano, tila galit pa rin si Damduk, at sinabi na wala na siyang pakialam sa plano at kung gusto siyang makita ni Hades, ay siya na mismo ang pupunta sa kanya. Nagulat naman si Soyol sa sinabi niyang ito at naibuga ang kanyang ininom. Kasunod nito ay sinimulan niyang murahin si Damduk at sinabihan na nababaliw na ito. Idinagdag pa niya na kung makikipagkita siya ngayon kay Hades ay tiyak na mamamatay siya. Natawa naman si Damduk nang makita ang reaksyon niyang ito, kaya sinabi sa kanya ni Soyol na tigilan na niya ang pagbibiro, at sabihin na lamang kung ano ang kanyang plano. Dahil sa ngayon ay nag-aalala na rin siya sa kung ano ang posibleng mangyari. Ngumiti naman si Damduk at sinabi na kailangan lamang nilang maghanap ng isang lokasyon, kung saan hindi siya maaaring patayin ni Hades kung sakali mang muli silang magkita. Tinanong naman ni Soyol kung mayroon bang ganoong klaseng lugar, at kung mayroon ay saan naman yon. Dito nga ay sinabi ni Damduk na ito ay ang Banquet of the Gods. Kasunod nito ay lumabas ang isang job hiring, kung saan naghahanap si Zeus ng mga part-timer na mayroong godly power na mas mataas ng 90,000, at ang gagawin lamang nila ay magsilbi at tumulong sa kusina,
at ang magiging bayad dito ay 100 Zeus points, na ibibigay din sa araw na iyon. Kasunod nito ay lumipat ang eksena sa Mount Olympus, kung saan matatagpuan ang templo ng mga Diyos. At sa mga sandaling ito ay naganap na ang isang salo-salo, at dito nga ay abala na ang mga manggagawa sa paghahanda ng mga pagkain. Binanggit din ng isang namamahala sa lugar na kailangan na nilang magmadali dahil mayroon na lamang silang 3 oras bago mag-umpisa ang salo-salo. Makikita din dito si White at si Adele na abala sa paghahanda ng mga pagkain at kasalukuyang inuutusan ng namamahala sa kusina. Sinabi din nito na kung matapos nila ang kanilang mga gawain, ay gawin pa nila ang iba pa niyang iniutos. Habang nakatulala pa ang dalawang ito sa pag-iisip sa kung ano ang kanilang napasukan, ay bigla namang sumulpot si Damduk na tila ba minamanduhan sila, at sinabihan pa ng good luck. Agad namang nagalit ang dalawang ito sa sinabi niya, at pagkatapos ay sinabi ng mga ito na tinawag niya sila, at sinabi na mayroon silang importanteng gagawin. Ngunit ngayon ay ito lang pala ang ipagagawa nila sa kanila. Sinabi naman ni Damduk na naiinis siya sa mga priest niyang ito, at idinagdag pa niya na ang lahat ng ginagawa niyang ito, ay para mapigilan ang Ragnarok, at mailigtas ang kanilang mundo. Habang nangangatwiran pa ang dalawang priest niyang ito, ay dumating naman ang namamahala sa mga tagapaglingkod, at binanggit na magsisimula na ang salo-salo. Kaya tinatawag na niya ang mga tagapaghatid ng pagkain, agad namang nag-volunteer si Damduk nang marinig ito, habang ang dalawa naman ay naiwan, at tila nagwawala pa, na para bang nagsisisi na tinanggap nila na maging priest ni Damduk. Samantala nakangiti namang naglakad palayo si Damduk, at tahimik na nagpasalamat sa kanyang mga priest, at sinabi pa na dahil sa kanila, ay masusolusyonan na ang kanyang problema may kinalaman kay Hades. Habang abala ang mga high-class god sa pagkukwentuhan, napansin ng ilan sa mga ito ang pagdating ni Damduk, dahil sa nakasuot ito ng isang leon's armor, na katulad ng ginagamit ni Hercules. Sa kabilang banda ay hinahanap naman ni Damduk si Hades, at nagtataka pa nga ito kung bakit wala pa siya. Naisip din niya na noong isasagawa na niya ang plano na ito, ay nag-aalala si Soyul, ngunit sa kabila nito ay kumpiyansa siya na magtatagumpay ang plano niya. Samantala habang isinasagawa pa niya ang kanyang paghahanap, ay may biglang umakbay sa kanya, at ito nga ay walang iba kundi si Apollo. Habang masaya niyang pinupuri kung paanong maayos manamit si Damduk, ay binanggit din niya na gaya nga ito ng kanyang inaasahan sa kanyang paboritong estudyante. Sa kabilang banda ay gulat naman si Damduk sa pagkakita sa kanya, kaya nasabi na lamang niya na medyo matagal na rin simula nang huli silang nagkita. Kasabay nito ay dumating pa ang isang high-class god na kakilala din ni Damduk, at ito nga ay si Poseidon. Sinabi nito na medyo matagal na rin simula noong huli silang nagkasama sa kanyang underwater palace, at hindi niya inaasahan na magkikita silang muli sa lugar na ito. Kasunod nito ay ipinaalala din niya ang kanyang offer noon na sumali sa kanyang underwater palace nights. Bilang tugon ay magalang na binati ito ni Damduk, at pagkatapos ay tila iniiwasan ang kanyang tanong. Sa kabilang banda si Apollo nang makita na tila inaagaw sa kanya si Damduk ay binanggit na hindi pa sila tapos mag-usap. Idinagdag pa niya na nasa kalagitnaan pa sila ng kanilang pag-uusap ng kanyang paboritong estudyante. Hindi naman magpapatalo si Poseidon, at sinabi kay Apollo na kung pwede ay bigyan sila ng privacy nito, dahil marami pa silang pag-uusapan ng kanyang low-class god. Habang nagaganap naman ang pagtatalo ng mga high-class god na ito, ay naku-curious ang ibang mga Diyos kung sino itong si Damduk. Dahil ngayon lamang nila siya nakita, ngunit sa kabila nito ay napansin nila na masyado itong close sa mga high-class gods. Ang isa pa nga sa mga ito ay napaisip kung okay lang ba na hayaan nila ang mga high-class god na ito, dahil sa sandaling iyon ay parang isang laruan na pinag-agawan ng dalawang Diyos na ito si Damduk. Habang nagaganap naman ang kaguluhan na ito, ay dumating pa ang isang high-class god at binanggit na gaya pa rin si Damduk sa kanyang unang pagkakita dito, dahil puno pa rin ito ng enerhiya. Nang marinig naman ito ni Damduk ay agad niyang nakilala ang boses nito, at ito nga ay si Thor.
Sa mga oras din na iyon ay agad siyang nagtungo dito upang makaiwas sa dalawang nag-aagawang Diyos, at pagkatapos ay agad siyang humingi ng paumanhin kay Thor dahil sa ginawa nito sa binuo nilang dungyon. Tumawa naman si Thor at sinabing hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Samantala habang ginagawa niya ito, isang Diyos naman ang galit na sinabi, na tila nagkamali siya ng Diyos na hinihingian ng patawad. Agad namang napatingin si Damduk kung sino ang nagbibigay ng nakakatakot na boses na ito, at nang tingnan niya kung sino ito ay agad niyang nakilala na ito ay si Hades. Pagkatapos ay sinabi nito sa kanya na isa siyang daga, at pumunta na siya mismo sa kanyang libingan. Habang gulat na gulat pa si Damduk sa mga sinasabi niyang ito ay binanggit pa ni Hades, na bagamat hindi niya alam kung bakit niya naisip na magpunta dito, ngunit sa ginawa niyang ito ay mas pinadali niya ang paghahanap niya sa kanya. Sinabi rin niya na tatapusin na niya ang kanyang walang kwentang buhay ngayon. Sa sandaling iyon ay ginamit na ni Hades ang kanyang kapangyarihan kay Damduk, at nagsimula na itong sumigaw mula sa sakit na kanyang nararamdaman. Sa kabutihang palad ay umawat si Thor at pinigilan si Hades sa kanyang ginagawa. Kasunod nito ay sinabi niya kay Hades na mali ang kanyang ginagawa sa paggamit ng kanyang kapangyarihan sa mas mahina sa kanya. Tila wala namang epekto kay Hades ang banta niyang ito, at tinanong lamang si Thor kung siya ba yung bata na nagmula sa Asgard. Kasunod nito ay pinaalala niya sa kanya na ang lugar na ito ay hindi Asgard, kaya mas makakabuti para sa kanya na huwag mangialam sa gawain ng iba. Ngunit sa halip na magalit sa sinabing ito ni Hades, ay tumawa lamang ito at sinabi na naiintindihan niya kung ano ang kanyang ibig sabihin, ngunit binanggit din niya na hindi siya ang main character sa salu-salong ito, at sa halip ay ang kanyang kapatid na si Zeus. Pagkasabi nga niya nito ay nagsimulang magdilim ang paligid, dahil sa pinapakawalang enerhiya ng dalawang high-class god na ito. Habang ginagawa naman nila ito ay nagkakagulo na ang iba pang mga Diyos, at iminungkahi pa nga ng isa na tumakbo na sila, dahil magaganap ang isang labanan sa pagitan ng mga higher gods. Ngunit habang ginagawa pa ng dalawang ito ang kanilang pagtatagisan ng lakas, ay isang sibat ang pumigil sa kanila. Sa sandali ding iyon ay sinabi ni Poseidon na tumigil na sila, dahil hindi naman na kailangang dumanak ang dugo sa magandang araw na ito. Galit namang sinabi ni Thor, na para sa kanya, ay hindi maganda ang araw na ito, dahil kitang-kita naman kung paano tinakot at tinangkang patayin ni Hades ang isang mahinang Diyos. Idinagdag pa niya na ipinahiya ni Hades ang isang mandirigma ng Asgard na katulad niya. Kaya dahil dito ay sinabi niya, na sa ngalan ni Odin ay hindi siya magpapatalo dito. Muli naman siyang pinigilan ni Apollo at pinapakalma, habang si Hades naman ay tumalikod na sa kanya, at tinangkang muling puntahan si Damduk. Pinigilan naman siya ni Poseidon at sinabing tumigil na ito. Tinanong din niya siya na sa pagsagawa niya nito ay ipinakikita ba niya na hindi siya titigil hanggat hindi na mamatay si Damduk. Tila napipikon naman na si Hades sa mulit-muling pagpigil ng ibang mga Diyos sa kanya, kaya sinabi niya na kung gusto talaga nilang mamatay ng magkakasama, ay tutuparin niya ang kahilingan nilang ito. Kasunod nito ay nagsimulang magkaroon ng eclipse, at nagdilim ang paligid, at napupuno na ng maitim na enerhiya. Pagkatapos ang mga nilalang na mula sa underworld, ay sinimulang atakihin ang mga Diyos na nasa paligid, at kabilang na nga dito ang ngayon ay nagugulat pa rin na si Damduk. Habang si Poseidon naman na inaatake na din ng mga nilang na ito, ay sinabihan si Hades na nababaliw na, dahil sa kanyang matinding galit. Sa kabilang banda si Damduk ay napapamura na, dahil hindi niya inaasahan na kahit nasa kalagitnaan ng salo-salong ito, ay hindi mapipigilan si Hades sa kanyang mga binabalak laban sa kanya. Sa sandali din iyon ay parang naging si kamatayan na si Hades, at sinabihan si Damduk na mamamatay na siya na gaya ng isang insekto. Ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Zeus, at tinatanong kung ano ang nangyayaring kaguluhang ito. Kasabay ng pagdating niya ay parang usok na naglaho ang maitim na kapangyarihan ni Hades sa paligid. Kasunod nito ay galit niyang tinanong kung bakit nagkakaroon ng isang away dito, dahil pinapunta niya sila para magkaroon ng salo-salo, at hindi para mag-away.
Pagkatapos ay tinanong naman niya si Hades kung bakit nabalot na ng kapangyarihan ng Netherworld ang Olympus, dahil sa kanyang pagkakatanda, ay salo-salo ang mayroon dito, at hindi burol. Agad namang nagpaliwanag si Hades at sinabi na nagkaroon lamang ng di pagkakaintindihan dito. Gulat naman si Damduk nang makita niya kung paanong agad na nawala ang kapangyarihan ni Hades sa pagdating ni Zeus. Dahil dito ay lalo siyang namangha at naisip na ito pala ang hari ng mga Diyos. Galit namang tinanong ni Zeus si Hades kung ano ang kanyang pinagsasabi na hindi pagkakaintindihan lamang. Kasunod nito ay tinanong niya kung alam ba ng kanyang asawa ang kanyang mga ginagawa dito. Ipinaliwanag naman ni Hades na ginagawa lamang niya ang kanyang dapat gawin dahil mayroong Diyos dito na nagnakaw ng isang bagay mula sa Netherworld. Nagulat naman si Zeus nang marinig ito, at tinanong kung seryoso ba siya na si Mighty Hades ay nanakawan. Sinabi rin niya na dahil sa mga ginagawa niyang ito, ay marahil ang nanakaw sa kanya ay isang mahalagang bagay. Tila nag-aalinlangan namang sumagot si Hades, ngunit sa huli ay sinabi rin niya na ang ninakaw sa kanya ay si Cerberus. Idinagdag pa niya na ang tagapagbantay ng Netherworld na si Cerberus ay ninakaw ng low-class god na si Damduk. Hindi naman makapaniwala ang ibang mga Diyos na nagtatanggol sa kanya kanina, na nagawa ni Damduk ang bagay na yon. Sa kabilang banda si Damduk ay napatingin kay Hades, dahil siya mismo ay hindi makapaniwala na sinabi nito na ninakaw niya si Cerberus. Dahil sa kanyang palagay ay pagkatapos naman niyang gamitin ito, ay pinababalik din naman niya kaagad ito sa Netherworld. Kasunod dito ay nilapitan siya ni Zeus at sinuri, pagkatapos nito ay tinanong niya kung anong klaseng god siya. Tila nagtataka naman si Damduk sa tanong niyang ito, kaya ay tinanong ulit ni Zeus kung ano ang kanyang inirepresenta o ang kanyang responsibilidad bilang isang Diyos. Tila naunawaan naman na ni Damduk ang kanyang ibig sabihin, kaya sinabi niya na siya ang Sword God. Tila nagulat naman si Zeus nang marinig ito, at sinabing hindi niya inaasahan iyon, dahil base sa kanyang pagsusuri ay masyado siyang well-rounded para sa isang Sword God. Nagtataka naman si Damduk kung paano niya nalaman ito, ngunit bago pa siya matapos mag-isip ay sinabi ni Zeus na base sa kanyang pagsusuri ay masasabi niya na isa talaga siyang low-class God. Kaya ang ipinagtataka niya ay kung paano niya nakumbinsi si Cerberus na mapasunod sa kanya, dahil maging siya ay hindi niya mapaamo ito. Kasunod nito ay ipinaliwanag ni Damduk ang buong katotohanan, kung paano niya nagawang mapaamo at matawag si Cerberus. Pinaliwanag din niya kung paanong nagkaroon siya ng part-time job sa Netherworld, at ipinasyal sa Silver Rose na humantong sa pagpapaamo dito at kung saan ay nadiskubre din niya ang isang collar na nagagawang magkontrol kay Cerberus sa isang poste sa Netherworld's entrance. To be continued. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.